Sa ibang balita, nilinaw ng Department of Science and Technology o DOST na patas ang naging trato at pagpapasweldo sa mga engineer na gumawa sa unang microsatellite ng Pilipinas na Diwata 1. Kasunod ito ng paglalabas ng sama ng loob ng isa sa mga engineer sa social media. Umaksyon si Bimbo Santos. Usap-usapan sa social media ang Facebook post ng student engineer na si Paolo Espiritu. Isa siya sa siyam na DOST scholar sa Japan na bumuo sa unang microsatellite ng Pilipinas na Diwata 1. Ayon kay Espiritu, binuyo umano sila ng DOST na maging student scholar sa Japan. Ang kapalit, gawin ang Diwata 1 sa loob ng isang taon ng walang sweldo bilang serbisyo sa pamahalaan. Nakasaad din daw sa dokumento na sila ay mga estudyante lamang, hindi bahagi ng proyekto at hindi engineer. Pinangakuan daw sila ng DOST na ayusin ang kontrata pero hindi raw ito natupad. Sa statement, iginiit ng DOST na kinikilala nila ang kanilang mga engineer. Wala rin daw sila nakikitang mali sa salitang student. Bukod sa stipends, meron din daw silang dagdag na bayad para sa proyekto. DOST has really treated them as students and engineers. In fact, they received 35% higher stipends compared to the government scholarship programs under the Monbushu program. Right? On top of that, they also receive compensation as engineers in the project. Patuloy din daw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga scholar pati na ang pag-aayos sa kanilang kontrata. Inaasahang mapapakinabangan ng Diwata 1 sa larangan ng weather monitoring, agriculture and forest cover monitoring at maging sa border patrol. Sa gitna naman ng issue, umaasa ang DOST na hindi ito makakaapekto sa paglulunsad ng Diwata 2 at pagtatayo ng ground receiving station. We certainly want the project to continue and to succeed. And with the help of everybody involved, we'll get there. Umaaksyon, Bimbo Santos, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.